Mukhang mas papabor pa kapag na-trade paalis ng Dallas si Anthony Davis dahil hindi pa tapos ang issue sa Dallas ngayon. Dahil tinuturo ni Nico Harrison na si Mark Cuban ang naging dahilan kung bakit nasira ang Dallas dahil sa pagkakaalis ni Jalen Brunson dati. Dahil hindi ibinigay yung kontratang hinihingi ni Brunson kaya napunta ng Knicks. Si Christian Wood naman pinilit na dalhin sa Dallas kahit hindi naman nila kailangan nun. Hindi naman talaga naging maganda ang run ni Christian Wood sa Mavericks na parang pinipilit pa nga siyang paalisin. Dati, tinanggalan pa di umano ni Mark Cuban ng power si Nico Harrison para sa mga player, coaches at iba pang staff. Ito yung bago ibenta yung mismong Dallas. Naging dikit naman si Nico Harrison kay Patrick Dumont ang pumalit dito kay Mark Cuban. Kaya siya nawala ng kontrol nun na isa pa sa mga deal dun sa pagkakabenta, si Mark Cuban pa rin ang mag-handle ng team. Ilang buwan bago i-trade si Luka, inalis si Mark Cuban. Lumalabas doon, binawian ni Nico Harrison. Kaya din tinrade niya si Luka paalis ng Mavericks kapalit ni Anthony Davis. Sinundan pa yun ng report na si Mark Cuban din ang naging reason kung bakit tinanggal si Nico Harrison. So nagsisimula na di umanong i-trade si Anthony Davis hanggang deadline dahil mababa pa ang value niya ngayon. Nag-i-explore ang Mavericks kung sinong team ang makakapagbigay ng magandang value para sa kanya. Meron kasi mga teams ang nag-inquire na kay Anthony Davis. Kaso may mga kondisyon ang teams na to bago makipag-trade sa Dallas kapalit ni AD. At kung makakakuha ang Mavericks ng isang young player na kapalit niya. Ang request ng mga team bago ma-trade si Anthony Davis, kailangan muna niyang magpababa ng timbang dahil nasa 15 or 20 pounds ang inangat ni AD ngayon taon. Overweight siya. Yun ang nakikitang issue kung bakit nagkakaroon ng injury sa lower body. Ang Bulls pa rin ang team na kinokonek kay Anthony Davis na wala pa rin naman kasing team ang interesado sa kanyang kunin via trade dahil mga inquiry pa lang yung nangyayari ngayon. Halos wala pang isang buwan ay na-injured na nga si Anthony Davis. Sa mangyayaring trade sa Dallas, ang pillar na team ay katulad ng Brooklyn na may capability sumalo ng mga kontrata ng mga player. Sinunda naman ang report na sinabi ni Mark Cuban, hindi niya iti-trade si Anthony Davis dahil gusto nilang manalo. Kasi si Mark Cuban ngayon ang consultant ng Dallas after alisin si Nico Harrison. Meron kasing isang email na sinend si Mark Cuban kay Patrick Dumont kung iti-trade ba nila si AD. Based din kay Mark Cuban, si Patrick Dumont, ang team owner, ang may approval pa rin kung gusto niya or hinding i-trade si AD. Kahit sabihin ni Mark Cuban na hindi niya iti-trade si AD, ay ginawa lang siyang parang pangharang ngayon ng Mavericks dahil merong mga report na front lang yung Mavericks ngayon sa business venture ng bagong may-ari. Meron pa kasing outside issue doon kasama yung arena. Based pa kay Mark Cuban, ayaw din siyang pabalikin ng NBA bilang may control ng team. Inalis siya sa lahat ng dokumento. Ayaw naman ni Mark Cuban na magkaroon ng employment agreement sa Dallas dahil siya ang magiging pinakamayaman na empleyado kung sakali. Wala pa rin control si Mark Cuban sa Dallas dahil consultant siya ng team at nagbibigay ng advice sa team owner. Kahit sabihin niyang hindi iti-trade si AD, pero yung bagong team owner na meron dumikit sa kanya at sabihing i-trade, pwedeng siya pa rin ang masunod. Minority team owner itong si Mark Cuban, so meron pa rin siyang part dito sa Dallas. Wala nga siyang nagawa nun nung i-trade nila si Luka. Ngayon pa kaya lalo pat na kay Anthony Davis. I-re-evaluate pa si Anthony Davis after 5 days. Based pa kay Jason Kidd, hindi pa sigurado kung kailan talaga siya makakalaro. Sa tulad ni AD na kahit merong mga injury, nakakakuha pa rin ng magandang season dahil sa dati niyang management. Parang mas maayos pa yung dati niyang team kumpara ngayon sa napuntahan niya. Dahil dati alam ni AD kung sino ang boss ng team. Ngayon naman hindi malaman kung sino. Dalawa ang GM nila, isa doon yung kumuha pa ng beer ni Luka, may consultant pa, tapos hindi rin naman masusunod dahil yung mismong team owner pa rin yung may control. Dahil kapag sinabi ng isang team na hindi nila iti-trade ang kanilang player, ibig sabihin nun iti-trade nila. Ilang beses nang nangyari yun dati pa.